Ngayon naman po yung update sa pagpapalawig ng Free Wi-Fi for All program sa MRT3 at mga hakbang para mas maging digitally empowered ang mga Pinoy sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ating pag-usapan ngayon, makakasama natin sina Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, Yusek Paul Joseph Mercado at Yusek Dave Almirol. Magandang umaga, Sec Henry. Mr. Good Vibes. Good vibes, Sec J. Magandang araw po sa inyong lahat. So, thank you po for inviting us here, Sec. No? All the time, so, Sec. magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan sa media, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas at sa lahat ng katuwang sa pagsusulong ng isang makabagong bayan. Ngayong buwan ng Hunyo, buong bansa po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month. So buong Pilipinas po yan. At ngayong taon, ang ating selebrasyon ay mas malalim na ang kahulugan. Dahil ito po ay tugon sa isang matatag at malinaw na mandato mula sa ating mahal na Pangulo po. Ang sabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dalhin ang mabilis, abot kamay at mas maaasahang internet sa bawat sulok ng bansa. Malapit na po tayo dyan. Ito po ang layunin ng ating kampanya. Walang barangay, walang paaralan, at walang Pilipinong may iwan sa digital na pag-unlad. Sa ilalim po ng temang walang iwanan ng digital bayanihan, ang DICT ay nagsusulong ng mga programang tunay na para sa mga masa. Ngayong NICT Month po, narito po ang ilan sa mga ihahatid naming aktibidad. Makikita nyo po sa website po namin yan. Libreng digital skills training para sa ating mga job seekers at online freelancer. Simula po ng buwan ng Hunyo, ano na yan, accelerate natin yan. Tapos tuloy-tuloy na po yan, Sec J. Tech exhibits at eGov Caravan, yung eGov app po, tuturuan po namin kayong i-onboard kaagad sa digital app na yan para ihatid ang digital services sa mga komunidad. Cybersecurity awareness, importante po yan. Yung pagpapalawak po ng ating free Wi-Fi sites. Ngayon, Sec J, mga 18,000 Wi-Fi sites na. Dami na. By end of the year, bibilisan natin mag 50,000 yan. Tapos by end of 2028, mahigit 100,000 po yan. Pag ganun, Sec, ano yun? 100% na yung covered yung buong Pilipinas. Ay, nako. Yan po ang mamaya. Kasama ko yung ating magiting na Yusek Paul Mercado po. Bibigay niya yung datos para mas maliwanag kung ano yung timing natin for 100% connectivity. Tapos marami rin tayong mga consultation events kasama ang mga LGUs at saka private sector. Bilang bahagi po ng selebrasyon, tulad ng nasabi ko kanina, kasama ko po si Yusek David Almirol ng eGov app, isang makabagong one-stop shop po para sa government service. At saka alam mo ba, Sec J, nanalo ng Government Media International Award. Wow. Yung eGov app natin. E-Governance Project po of the Year. Award-winning po yan. I-discuss ni Yusek Dave. Tapos yung eGov DX is the Digital Transformation Award of the Year din po. Lilipad po kami sa Singapore para tanggapin yung award. Isang bagay na dapat malaki ng Pilipinas po yan. Tapos, mamaya, si Yusek Mercado naman, during the question and answer, tanungin nyo po ng masinsinan si Yusek Paul. I-discuss niya po yung free Wi-Fi project, ano na yung status, at saka yung ilulunsad po natin, ayon na naman sa direktiba ng Presidente this June, yung Bayanihan SIM program. Yan po ay tulong natin sa mga GIDA areas ng mga kababayan natin na matagal na silang hindi nagkakaroon ng access sa internet. Ngayon, magkakaroon po sila ng Bayanihan SIM. So mga kababayan, yun po, ulitin ko po yung pag-imbita namin sa inyo. Magsisimula po ang selebrasyon namin this week sa Batanes para pakita natin na maganda signal na ngayon sa Batanes. May signal na po. Tapos next week, lilipad po tayo sa Tawi-Tawi. Magkakaroon nila ng signal? Magkakaroon po ng signal doon. Tapos after Tawi-Tawi, yung third week po natin, gagawin natin sa Dumaguete. At yung last week, final celebration po is doon tayo sa Silicon Valley. Silicon Valenzuela. Yan.
Hi po sa kay Mayor Jan. Doon po tayo mag-i-end ang ating para lang pakita natin hindi lang may signal ang Pilipinas, may Silicon Valley na rin po tayo. So yan lang po at isang magandang tanghalian po sa inyong lahat. Sec Henry, kapag kunwari may online na or connected na ang Tawi-Tawi, anong magiging epekto nito sa Tawi-Tawi? Ay, malaking bagay po yan. So, sa Tawi-Tawi, kaya excited din kami pumunta. Magaganda yung mga beaches doon. So, tourism, madadagdagan ng turismo. Second, e-commerce sites. Meron nga mga pamilya sa Cavite, sa Cavite po, na kita ko, meron silang tinatawag mga online family workers. Yung nanay, nagkaroon ng access sa internet, nakakapagtrabaho na siya either as a virtual assistant o nakakapagbenta ng mga digital online services. Yun ang magiging epekto sa Tawi-Tawi po. So, employment yan, trabaho. Trabaho, komersyo, at saka isa po, security rin. Kasi with digital, pwede ka na rin magkaroon ng safe city. Pwede nang ma-monitor yung kapaligiran 24/7. At saka galing ako ng Tawi-Tawi before. 2 buwan ako doon. I was a war correspondent. Napakaganda ng mga beaches ng Tawi-Tawi. Napakasarap ng pagkain. Ang daming makikitang magagandang tanawin doon. Meron pa nga doon yung Bungaw Peak. Naakyat mo ba yun? Hindi ko pa napupuntahan yun, pero yun yung bala kong puntahan. Kasi pag akyat mo doon, parang mga unggoy lahat doon . Naku. Tapos balita ko rin, meron kang drone delivery service. Yan, pinag-eksperimentohan pa po namin yan. So, nakikipag-usap po kami sa isang logistics company. Ang sabi ko sa kanila, alam niyo po, international company yan, na naghahanap sila ng prototype country para gawin yung kanilang drone logistics, drone delivery. Nag-agree po sila, ang una nilang pilot, Pilipinas. So pag natuloy po yan this year, Philippines will be again on the map as one of their first countries that will do drone delivery in ASEAN. Wow. Pero sa China, ginagawa na to . Ginagawa na yan. Naghahatid sa pagkain, medisina, drone na. Tama. Ang alam ko dito, kung sakasakaling papilot tayo, sa Laguna yata gagawin yung drone delivery service. Maraming lugar. Yung isa sa Metro Manila, try nila along Marikina River daw. Tapos nakipag-ugnayan po kami rin sa Laguna. Kasi sa kanila, meron silang programa for free medicine. Ang problema nila, hindi nila maiakyat sa bundok. Ganun. So drone pwede. So pag-eksperimentohan po natin yan. Okay. Choose Radio? Muna magtatanong sa atin kay Good morning, Secretary. Good morning. Isa po sa pinaka, paano ko ba i-describe? Pinaka controversial ngayon na ipinatutupad na programa ng pamahalaan na yung NCAP. NCAP? Oo. Mayroon po bang pakikipag-ugnayan ng DICT sa MMDA para i-integrate na yung system ng NCAP application at saka yung appeal ng mga motorista sa eGov.ph para maging mas madali yung kanilang transactions o kung halimbawa man magkaroon sila ng mga paglabag doon sa NCAP. Nako, maganda po yung tanong na yan. Kasama ko po dito yung father of eGov app, si Yusek Dave Albirol. Ang sagot po dyan meron. Pero, Yusek Dave, baka gusto mong bigyan ng konting explanation yung bang pag nasa eGov app ka na, pwede mo makita dun yung video ng mga NCAP. At saka yung mga ibang, kung idagdag mo na rin, yung mga ibang features ng eGov app. Yusek Dave. Ito po si Yusek Dave po. Thank you, Sec. Magandang umaga, Sec J. Yes po, at napakarami na pong features po ang ating eGov app. In fact, nasa 1,000 mahigit na po na government systems ang naka-integrate dito. So, both local saka national government agencies. So, aside sa mga existing features, yung ating national ID nandyan na sa eGov app, nandyan na yung PRC ID mo, Senior Citizen ID mo, e-Health ID mo, OFW ID mo, pwede ka rin mag-apply ng trabaho, nandiyan na rin yung agrikultura, yung turismo, at yung mga magandang feature, ang mga mamamayan natin, pwede nang ma-access yung PhilHealth niya, yung GSIS niya, pag-ibig niya. So ito pong mga bagong feature po na ni-integrate natin that we're working closely, tulad po sa NCAP po, nag-meeting na po kami sa MMDA. So marireceive mo na po yung mga penalties mo doon sa eGov app. So pag natapos po yung integration, ang ganda po nito kasi
makikita mo na doon kung ilan na po yung violation mo. At kahit nasa bahay ka na rin, pwede mo i-settle na rin yung penalty mo. No? So pwede mo i-click na lang yung penalty mo. At meron na rin itong notification na rin po ito, no? Na sasabihin niya na, may violate. Meron ka ma-receive na text message din na, nag-violate ka. Pagpunta mo sa eGov app, may button po doon ng mga penalties. Pagka-click mo, mapapanood mo na yung video na nanggagaling kay MMDA kung ito yung violation na nag-no U-turn ka siguro or hitting the red light ka, so makikita mo po doon. So para maganda. Hindi lang po yan, marami pa hong mga features po na dinadagdag po sa eGov. No? In fact, kasalukuyan na po nag-i-integrate yung maraming ahensya. Pati po dito yung ating, halimbawa, si SSS po, nagsimula rin po yung integration na rin po niya. Yung scholarship program po ng TESDA, nagsisimula pong integration, yung ating mga subsidy sa ating mga, yung fuel subsidy natin or scholarship program natin. So hindi po titigil po ang DICT po na magdagdag ng maraming features po sa ating eGov Super App. Sir, yung NCAP, sir, pwede na nilang makita sa eGov ngayon? Applicable na siya? Kasalukuyan pa lang po yung integration po, ma'am. So mangyayari dyan, part ng video or picture kung saan ka nag-violate, lalabas doon sa app na yun. Opo, so magkakaroon lang po ng notification. Pagka-click po doon, pupunta po sa MMDA system, nandun na po yung mga violations mo. Okay. Ira Panganiban, DCRJ? Sir, ano lang, yung sa NCAP. Number one, may sariling system ang LTO, yung LTMS. Tapos may sariling system yung MMDA para digital, both digital. Hindi ba nakakalito yan? May LTMS, may MMDA, tapos may eGov pa. Ang dami mong pinupuntahan, ang dami mong kailangan tignan para malaman mo yung kung may problema ka sa NCAP. Sa NCAP pa lang ito, sir. Yan po yung nanalo tayo, no? Ito po yung tinatawag na e-government data exchange platform, no? So ibig sabihin, kapag may nagkaroon ng violation po sa MMDA, kapag connected po sa MMDA kay data exchange, yung eGov DX natin, dapat kita na rin ni LTO yon. Para in the future, pag may magre-renew ng lisensya doon or driver's license, hindi ka pwede makapag-renew kasi you have to pay the penalty. So single entry lang po yon. So nag-uusap-usap po sila without sharing information. So don't worry po, kapag po naka-integrate na sila lahat later on sa ating data exchange platform, kung meron pong violation kay MMDA, dapat kita po agad-agad yan ni LTO, kita agad-agad yan ni kung sino man yung mga agencies na involved without entering again the information. Yan po yung power po ng data exchange platform po ng DICT. Wow. Tapos, another question is, in my household, we all use eGov kasi madalas kaming bumiyahe, no? Pero there's one thing I noticed, we're all registered dun sa national ID. And we have the digital copy. Pero hindi ko nakikita sa eGov yung national ID platform, Andun po sa may lower part. I tried. Okay, It says so- I am not registered with the national ID. Pero yung senior citizen ID ko, umamin no? Yung senior citizen ID ko, nakikita ko ron. Opo. So sa ngayon po, meron pong 93 million na registered ng PSA. Ang na-extract po na yung biometric extraction, ibig sabihin ito po yung malinis ng datos na po ng PSA ay 87 million. So ibig sabihin, meron pa pong 5 million po na nililinis pa po ng PSA. Siguro po, yung pong sa inyo, baka nandun pa ho sa Pa part ako naliligo, ganun. na nililinis po. Manasa the sama, partner. Thank you. Pero the moment po na malinis po yan ng PSA po, automatic po yun. Kita mo agad-agad po yung yung national ID. Like po kami sa buong pamilya namin, yung isang anak ko hindi niya kita. So pina-check ko po sa PSA, oo nga, kumbaga isa siya doon sa 5 million na na hindi pa ho nalilinis po ng PSA. But I'd like to congratulate you when it comes to the e-travel portal. It's one of the most efficient portals in the eGov system. We use it all the time. Thank you, sir. As we travel all the time. Thank you, sir. Thank you, Sec. Thank you. Yusik Dave, gaano karami na ba ang nag-download ng eGov app natin? Nakakatuwa po, without even promoting it, word of mouth, 12 million na po ang ating Ganun na ba downloads karami? po, no? 12 million? Ganun kadami po ang ating eGov app at nakakatuwa po nung sinubmit natin to sa United Nations nga po, 31 na bansa po ang nilampasan natin, no? Nung 2022 to 2024. So, ito po yung best entry natin. Imagine mo, from rank 80th tayo sa Online Services Index ng UN, ngayon number 49 na po tayo. So, 31 na bansa po ang nilampasan natin because of the eGov Super App. Okay. Any more questions regarding the app? Okay. Thank you very much, Yusik Dave. Thank you, Yusek Dave. Maraming salamat po. Okay. Next, to ask question, Ms. Maris Umali.
Secretary, Yes, ma'am. tungkol po dun sa issue naman ng deepfakes. The deepfakes being using personalities to endorse products have become more sophisticated and it keeps on worsening. Patindi ang binebenta namin sa social media, mga pampa. So, paano po ninyo masisingil yung mga nag-upload ng mga ganito sa social media at paano natin mahuhuli talaga yung nasa likod ng mga deepfakes na ito? Okay, so ganito, thank you sa tanong, no? So dalawa yung sektor na kailangan namin kausapin na masinsinan na tutulong talaga sa atin sa pag-take down ng deepfake. Una po yung mga telco. Yung mga telco, nakailang meeting na po kami sa kanila. Kasi sila yung sa may infra eh. Pagka hindi nila pinapasok yan, hindi magkakaroon ng problema dyan. So, nakiki-cooperate naman po sila. So, na-meet namin lahat sila. Hindi ko nababanggitin. Baka may makalimutan ako. And we will create, hindi lang po sa deepfake kasama na rin po yung announce natin, yung illegal gambling. Utos po ng presidente, linisin yan eh. At saka yung mga child abuse sites, pornography, etc. Ang usapan namin sa kanila, pagka nagbigay kami ng IP address o kaya domain, immediately tanggal. Okay? Hindi lang yon. Mahirap kasi yung may wait time ka ba? Pagka kasi after a day, bago mo siya tanggalin, damage done na. So, nag-usap po kami kasama yung technical nila at legal para magkaroon ng framework na meron kaming dashboard, unified dashboard. Yung ginawa namin sa during the election, Sec. Makikita namin lahat doon in real time yung mga sites na na-report na illegal. Tapos makikita sa dashboard ng mga telco rin. Tapos makikita namin yung oras kung kailan nila tinanggal. So yan, tinatrabaho na nila yung technical design. Yung policy and regulatory pronouncements gagawin po ng NTC, CICC, plus pati ng National Privacy Commission. Kasi dati ang problema ng telco, baka mag-violate daw sila ng privacy. So sinama na namin si NPC dyan. So this month matatapos yung aming final design. Next month, implement na po natin. Magkakaroon kayo ng matinding experience na mababawasan yung mga yan. Yung second, ito po yung mga social media platform. Naiintindihan namin, sabi ni Telco, alam mo, Sec, problema naman, hindi namin makikita yung content ng website mismo. For obvious reasons. Ayaw nyo naman na pag naglagay kayo ng website, nababasa ng Telco. So, ang makikita lang nila yung IP address. Enough na yon, matatanggal na marami doon. Pero yung sa loob ng content na sa social media platform, ang meeting namin is tomorrow with the social media platform, yung pang malalaki po. Ilang beses ko na rin sila nakausap. Ito na ata yung pang-apat. Siguro na, ito ngayon, meron na kami solusyon ng pang-apat. Hindi po namin sila tinitigilan. Sulat lang ako ng sulat. Alam mo, mura lang naman sumulat eh. Sulat ako, sagot sila. Sulat ako, sagot sila. Ito na sila. Ito lang yung analogy to simplify. Kung meron kayong Apple TV, sorry sa plug, pero Apple TV ang example, hindi nyo mapapanood yung mga ibang shows sa ibang bansa. Diba? Pero mapapanood nyo yung mga gusto lang nilang makita nyo na content. So, may way sila para ma-manage yung content. Siyempre, yung mga babayaran nyo lang, yun yung makikita, no? Ang tawag po doon sa mekanismo na yon, geo-blocking, geolocking. Yung same mechanism po ng technology na yan, yun yung sinasabi ko sa mga streaming platform at sa mga social media platform. Alam nyo, kaya nyo namang i-prevent yan proactively eh. Prevent na namin. Yung meeting namin bukas, ipapaliwanag na po nila kung paano nila pwedeng gawin yon. Yan po ang sagot yan. Kasi mahirap pagka gobyerno at saka publiko yung laging on edge ba? Ano ba to? Fake ba to? Bawal ba to? Etc. Huwag nating bigyan ng burden yung public. Yung lagi nilang sinasabi na caveat emptor. Diba? Parang sisisihin ka pa na, ba't hindi mo chinek na deepfake yan? Hindi kaya ng publiko yon. Mahirap. At saka sa government naman, tama, nandito si PNP Chief,
mas gusto po natin si PNP chief nakafocus dun sa mga traditional problems. Mauubos sila pag puro hahabulin nila is digital crime pwede namang i-prevent 'yon. So yun yung sagot namin. I'm confident naman makikinig sila tomorrow. Tas in the same process na nag-agree yung mga telco on a technical solution, they will also agree on a technical solution. So, possible na masingil ang mga nagpo-post at mga nasa likod nito? Kasi parang, recently, ang mga sagot, talagang kahit pumunta ka sa police, yung sa mga... Anti-cybercrime. Anti-cybercrime law. Kaya kahit sa NBI, once na nandun na, mahirap na daw kasi hanapin. So, yun. You mentioned it yourself that the damage has already been done. Tama. Pero, so ngayon, may way para talagang masingil sila. Yung mga nasa likod at yung mga nagpo-post lang nagsishare. Ma'am, linawin ko, pag sinabi niyong masingil is to take them accountable. Yes. Tapos ikulong. Tapos kung ano man ang sanction. So ginagawa na po 'yan. So nakipagtulungan po kami sa mga pulis sa CICC. Marami na rin po kaming na-take down na sites. Marami na rin po kaming ako, experience ko mismo, may nagpanggap na ako nag-iikot sa probinsya. Ngayon, dinampot na nila. May mga ganon May mga during the election, may mga ganyan. Ginagawa naman yan. Ang problema, ang lagi nilang sasabihin, paano yung magsusupina, magwawarrant, may proseso And sometimes, ang kalaban mo dyan is mabilisan. Pero sa amin, mas gusto namin preventive na. Kasi mauubos tayo sa panghuli. Isipin nyo yung nanghuli kami nung isa doon, ilang manpower ang nagamit doon. To give you an idea, siguro umaabot sa mga 1,000 yung mga attempts every week. 1,000 yung mga sites na namomonitor namin tsaka na-take down. Ang bilis kasi mag-propagate sa digital, lalo na sa AI tsaka fake news. So, preventive dapat. Mas maganda ganun. Ang analogy ko ganito, Sec. Jay, if you can give me some time to explain. Kung ikaw yung nagpapatakbo ng mall, di ba? Tapos may mga nagbebenta ng mga bagay-bagay sa loob ng mall mo. Hindi mo sasabihin dun sa namimili sa'yo, kasalanan mo yan, bumili ka ng peke. Hindi, di ba? Kasi kung ikaw yung mall operator, titignan mo lahat ng mga bagay na binebenta sa loob ng mall mo. So kung ikaw yung social media platform, dapat dun pa lang sa guard, sa gate, huwag ka na magpapasok ng mga bad actors. Huwag mong sabihin na, pag pumasok ka dito sa mall ko, kasalanan mo yan pag bumili ka ng peke. Hindi. Harangan mo na. Diba? Yun yung pinapakiusap namin sa kanila. Now, it's not as simple as that. Kailangan po ng masusing technical discussion. Ang kagandahan naman nung discussion namin, galing po ako sa telco So, naiintindihan ko po yung mechanism sa telco. Kaya nung nag-usap kami sa telco, mabilis yung solusyon namin. Doon sa social media platform, galing din naman po ako sa tech industry. So, naiintindihan ko po yung mga paraan para ma-prevent yung mga toxic na content. And pag maganda naman yung usapan para naman to sa safety ng customers din nila di ba? Ang pinanggagalingan kasi secondary ni Miss Maris Umali, maraming nagiging biktima. Actually, personal siyang biktima ng fake news. Personal din siyang biktima ng deepfake kung saan nagamit yung mukha niya at yung kanyang boses na naghihikayat yata ng investment. Hindi lang siya, Not pati just si Miss investment, Pia. nagbebenta Perez, ng pampa. na biktima rin. In fact, ang daming tumawag sa amin, sa inyong dalawa, na di umano, nag-invest sila sa isang investment scam na sila ang nag-i-endorse. Kaya ako, tumawag din ako actually, nagsumbong si Miss Pia. Yun nga lang, ang problema ngayon, sa kanila, yung penalties naman. Pero yun nga, yung sinasabi ko, na kami, ni Secretary Henry, DOJ, nagkakaroon kami ng interagency cooperation. Kasi dapat ganun yung approach Kasi yung mga nag-i-invest, maraming buhay din yung possible na maapektuhan. Oo naman. Tapos face namin yung... Nakakasira sa credibility ninyo. Siyempre, yung credibility ninyo ginagamit para makapag-invest dun
So- Dagdag ko lang kung bakit importante yung geolocking at saka geoblocking. Malamang-lamang yung gumagawa niyan, ilino-launch nila sa labas ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi kabado sila na matre-trace sila dito locally. Kasi pag ginawa nila locally yan, yung mga telco, matre-trace na yung IP address, tapos madadampot na yan. Kaya, overseas yan, karaniwan. Ganon. Kaya nga, Mas pala yan. geolocking ang kailangan na, social media platform. Pagka alam nyo na manggagancho yan, huwag nyo na papasukin sa Pinas naman. Yun yung solusyon doon. Ito pa, isa. Alam nyo, marami ngayon ginagamit yung AI sa kasamahan, di ba? Yung mga social media platform na yan, may sariling AI So bakit hindi nyo naman gamitin yung AI nyo? Patalinuhan na lang tayo ng AI. Di hamak naman mas matalino yung AI nila para i-counter yung kalabang AI. Kaya nila yan. So may program na Oo. nagsasabi, teka, fake news pa to, fake, Oo. deep fake to. Oo. Alam mo, ang kagandahan lang dyan, yung pagka nag-uusap kami ng mga social media platform, minsan dadaan ka dun sa, ang tawag ko ba, splitting hairs. Sasabihin nila, alam mo, Sek, hindi namin pwedeng galawin yan kasi dinidistinguish namin ng misinformation at saka disinformation. Malinformation. Yun yun. Oo. Sek, sabi ko, kaya nga kailangan nyo tawagin nyo sa Tagalog yan. Kasi sa Tagalog, ang misinformation, disinformation, pareho lang. Kasinungalingan. Tama. Hindi na po kami nagdi-distinguish dyan. So, dito sa Pinas, pagka kasinungalingan, tanggalin nyo na. Di ba? So, Harley, next question. Harley Balbena. Good afternoon, Secretary. After Sir, that. kanina nabanggit po ni General Torre, mas magiging proactive sila sa paggamit ng 911 hotline system. Yes. So, paano po kaya yung mga lugar na walang signal, like GIDA areas? So, magkakaroon po kaya ng participation ng DICT to help with this? Thank you. Ang ganda ng tanong mo. Parang segue ko Kanina, diniscuss ni Yusek Dave yung eGov app, digital, everything. Maganda po yon. Pero sabi nga namin, Sek, ani mo yung magandang, yan, tulad yan, 911. Kung wala naman signal dun sa lugar. Internet. Walang internet. So, eto ngayon yung sagot. Ayan na, nag-ready na po. Si Yusek Paul naman po. I-describe niya sa'yo paano natin isosolve na, finally, yung matagal na nating problema sa connectivity. Siya po ang tabayanan nyo po at pupunta siya sa Tawi-Tawi. Ano na siya, magde-declare siya doon ng signal. So, eto po, si Yusek Paul po. Magiging hotspot na palang Tawi-Tawi ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Yusek Paul Mercado. I'm currently handling yung connectivity. Pagpasok po ni Secretary Henry dito sa DICT, naiutos po niya sa akin ang isang multimodal approach when it comes to connectivity. Ang ibig sabihin po nito, hindi na po tayo malilimitahan sa mga current technology na nakikita natin. Before po kasi nakafocus po tayo sa broadband. Ngayon po talagang nagre-research po ang aming team para pumasok po kami dun sa satellite VSATs, especially that our geographical location. Matindi po kasi hindi po natin mailalagay na puro broadband lahat kasi islands po tayo, no? So apart from that, so meron po tayong satellite. Meron po tayong terrestrial, which is yung ating broadband, yung National Broadband Project. Ngayon po, meron din pong project na yung Bayanihan SIM. This one, ang layon po natin ay maparami ang digital infrastructure, which is yung tower sa iba't ibang lugar, especially dun sa ating mga GIDA areas. Ang gagamitin po natin dito ay cell signal, no? Cell signal po, kasi towers po yung gagamitin natin. So, ang purpose po ng aming project na yun ay magbibigay po kami ng I think around 1 million na SIM cards doon po sa aming mga identified areas. Huwag po kayong mag-alala. Yung areas po na na-identify namin, nakipagtulungan po kami kay NEDA. So yan po ay targeted. And this is a 3-year plan para marating po namin yung mga underserved na areas po. So, with that 1 million SIM card, may subscription po. Ang uunahin po namin bigyan ay mga estudyante at guro. Kasi ang purpose po nito ay ang ating education. Pero hindi naman po natin lilimitahan kung kailangan gamitin yun para sa 911. Bakit hindi? 'Di ba? So, ito po kasi yung nangyayari.
yung ating mga MNOs, yung ating mga telcos, pag malayo yung lugar at hindi financially viable for them, hindi sila pumupunta. Hindi sila magtatayo ng infrastructure. So ang ginawa na po namin sa DICT, kami na po ang maunang magtayo doon. Pag nagtayo kami doon, maipakita namin sa MNOs, ay may benta pala dito. Remember lahat ng mga tao natin sa Pilipinas, marami dyan OFW ang kapamilya, 'di ba? So ang sinasabi namin, merong customer sa area na 'yun. Sisimulan namin, and ang aming pong hope is sumunod sila at itayo nila yung kanilang infrastructure doon sa mga lugar na 'yon. Sana po nasagot ko ang iyong katanungan, sir. So yung 1 million SIMs na 'yon, ipamimigay libre ho ba 'yon? Ay, libre po. Libre po. Ipamimigay po namin ng libre, pero identified muna po kami doon sa mga estudyante at saka mga guro. Kasi ang focus po talaga muna namin is education. Okay. Yung libre may load. Ay, of course po. Of course. Kano load? 25 gig a month ang load. Okay. So malaki rin ha? Ay, malaki po. Ang 1 gig po, pwede na kayo mag-video streaming doon. So, malaki po ang 25 gig a month. Baka nga po magamit pa ng pamilya nila. Ayun ang sinasabi ko. Saan mga lugar to? Anong GIDA location? Yung GIDA locations po identified namin with NEDA. Siguro magbigay na lang po kami ng list. Pwede nating i-post sa ating website. Ang start po nito, end of second quarter to third quarter. Kung maitanong niyo po kung kailan namin sisimulan yung project na ito. Pero in the works na po, finalize na po namin ang TOR nito, pati guidelines of distribution. Yun po, bidding na lang. So ito yung direktiba ng Pangulo na dapat Yes po. magkaroon ng internet sa lahat ng mga buong Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na lugar. Siguro kanina na itanong nyo rin kung ilan ba ang kailangan namin para matugunan yung free wifi. 135,000 sites. Sa ngayon po. Kasi ang public areas, dumadagdag po yan. May isang magawa ng parke, may isang gumawa ng transport area. But as of now, it's 135. Our target by 2028 is 125,000. Ang kagandahan po nito, inaaral po namin lahat ng current technology para mapababa ang presyo at maitaas ang dami ng ating internet sa Pilipinas. Okay. So aside from mga cell sites or what do you call transmission sites, meron pa kayong ibang strategy like Ay naku, napakarami po. yung ginagawa ng Starlink Yes po. na satellite naman. Sige po. So, alam natin na limitado ang ating budget when it comes to free wifi. May subscription yan, may maintenance yan. And dyan po pumapasok yung aming NBP. Ang National Broadband Plan po, I think alam na ng media ito eh. It's a 6-phase na project na ginagawa yung backbone ng ating ng Pilipinas. Ang original plan pong ito ay para lamang sana sa GovNet natin. Ibig sabihin yung internet ng ating gobyerno. No? Para magkaroon tayo ng secured infrastructure. However po, sa aming panahon po, gagamitin na rin po namin yung NBP sa pakikipagtulungan sa MNOs upang marating natin yung mga areas para makapagbigay tayo ng free wifi. Ito po yung aming sustainability plan para dito sa free wifi. Para hindi tayo hingi ng budget for the free wifi. So eventually sustainable na siya. Eventually, sustainable po yan. Siguro po, gamitin ko na rin tong oras na to para magpasalamat dun sa MNOs. Ilang beses po kami nagkaroon ng meeting at nagkaroon po kami ng pag-uusap. At ito po ay gagawin namin sa Tawi-Tawi. Magkakaroon tayo ng commitment signing doon na magkakaroon po tayo ng shared infrastructure. No? Sila pwedeng gamitin yung ating infrastructure. Tayo naman, gagamitin natin yung kanilang mga infrastructure para makarating tayo doon sa mga lugar kung saan kailangan yung internet. Ito po ay in line with dun sa slogan namin na digital bayanihan. Nakikipagbayanihan ang mga private sector sa public sector upang maipaabot namin yung serbisyo sa taong bayan. Okay. Ganda nun, ha? Sana kailan matutuloy yan? Sa June, July? Yung pong, yes sir, June, July. Thank you very much, Yusek. Thank you. Yusek Paul Joseph Mercado. At bilang panghuling mensahe na lang, Secretary Henry. Pero tika lang, meron pala akong tanong. Kasi yung iba ngayon kinakatakutan yung artificial intelligence. Oo. Sabi nila, paano ba yan? Baka maging mas matalino yung computer or yung app kaysa sa tao. Which is nangyayari na naman natin yan. Nakikita natin yung AI, like ChatGPT, mga iba-iba. Talaga naman
nagiging mas matalino na yung program kaysa sa tao. Dapat bang katakutan ng tao ang artificial intelligence? Actually, ang sagot dyan is depende, no? Kung AI, siguradong darating yung panahon, mas malaki yung advantage niya sa pagiging matalino. Kasi yung memory na lang niya mahaba. Ang tanong dyan, hindi yung talino magiging mabait ba yan? Tama. Kaya kailangan yung internet natin good vibes. Kasi yung AI natututo kung ano yung nasa internet. Kasi alam nyo, si AI naman, ano ba yung problema dati ng creative industry? Saan ba natutong gumawa ng kanta ang AI? Saan ba natutong gumawa ng mga speeches ang AI? Sa tao din. And saan nila kinuha? Nasa internet. So kung ang laman ng internet natin, medyo hindi maganda, masama, illegal gambling, for example, o kaya fake news, o kaya pornography. Anong matutunan ni AI? Matalino nga siya, salbahin naman. Kaya depende po. Kaya ako, nakikiusap sa mga platform provider, sa telco at saka sa publiko, importante po na ang nasa internet natin ngayon, fair use, yung tamang paggamit lang para sa produktibong pamamaraan, maayos na pamamaraan. Mahirap po kasi pagka in-underestimate natin kung ano yung linalagay natin sa internet. Kaya nga kami good vibes policy, di ba? Yan ang sasagot kung dapat bang matakot tayo kay AI. Kasi depende, talagang magiging mas matalino yan. Ang tanong na lang, mas mabait ba siya sa atin? Ganun dapat. At saka siguro, Sec, no? Dapat yakapin ng Pilipino ang AI. Yes, oo. Kasi wala na In the other countries, nakikita natin ang mga AI institutes nagsusulputan everywhere. Tama. O dapat din rin yata dito rin sa Pilipinas. May plano bang ganun? Ay, meron. Sa DICT meron. In fact, in another opportunity na mga pagsalita kami dito, nandyan po si Yusek Dave. Hindi na muna namin, i-announce. Ito yung tinatawag namin na wait for the next episode. Kasi meron na po siyang ginagawang AI para sa Pilipino. Yung next segment, puro AI naman yung i-discuss natin. Meron po, may plano po si DICT para dyan. Hindi lang plano, ginagawa na po yan. Pero hindi na muna natin i-announce. Yan. Okay. Bilang panghuling mensahe lang, Sec Henry, regarding sa mga direktiba ni Presidente. Okay. Sa DICT. Alam mo, Sec J, ang direktiba ng Presidente is meaningful connectivity and that everybody in the digital space, lalo na no Filipino left behind, whole of government approach. Kanina po, diniscuss ni Yusek Dave yung mga services sa gobyerno na nasa eGovApp na. And kanina nga, na-acknowledge ng kaibigan natin yung kagandahan ng e-travel, di ba? Nandiyan na po yan. Yung sistema na yan, nandiyan na, palalakihin lang ng palalakihan at dadagdagan ng mga functionalities. May platform na po tayo para dyan. And karamihan po ng mga government agencies nagko-coordinate na po sa amin. Yung sumunod naman, diniscuss sa inyo ni Yusek Paul, anong gagawin natin sa digital infra kung wala namang connectivity dun sa laylayan? Yung nandun po sa gida, kailangan malagyan ng connectivity. Ang connectivity percentage po ng Pilipinas, sabi nila sa mga pag-aaral, 85%. Ngayon, 85% ba okay? Yung mga ibang bansa kasi nasa 90-95 na. Ngayon, kung titignan yung 85% yung level of connectivity, dito sa atin, may iba 3 telepono, may iba sa bahay 2 ang fiber. Mataas kasi pag in-average out mo, nandito sa Metro Manila at saka Central Luzon. Pero pag tinignan mo yung connectivity sa Visayas, Mindanao, for example, o sa Northern Luzon, nasa mga 35 pa lang. So, yun yung laban ng DICT. Kaya po sa NICT month, nagsisimula po kami sa Batanes, tapos susunod sa Tawi-Tawi, tapos papasok ng papasok. Kasi, yun yung pagtipong na online mo, meron na silang connectivity through the free Wi-Fi and through the Bayanihan SIM. Meron pa silang eGovApp. Malaking bagay sa kabuhayan nila yan. Yan po yung plano ng DICT and maganda po kung makapag-participate po kayo doon sa mga events namin. And shout out po doon sa kaibigan po natin sa Bicto, sa BARM.
Kasi joint celebration po kami, sila naman magse-celebrate sa Cotabato, tapos magkikita kami sa Tawi-Tawi. Kasama po namin sila dito sa celebration. And this is a whole month event, and we will be moving closer and closer to the dream of the Bagong Pilipinas and sa mandato ng Presidente that no Filipino gets left behind po. Maraming salamat po.